Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Sobra ang pagkagulat ni Rokon nung nalaman niyang kailangan niyang talunin ang max level na simulation na bersyon niya. Minamaliit pa niya ang bersyon niyang ito nang bigla na lang siyang napaiwas sa mabilis na skill na strike ng simulation. Reklamo pa ng kakaibang mukha na ito na muntikan na siyang mamatay. Pero sumugod pa rin si Rokon kahit gaano kalakas sa tingin niya ang simulation na bersyon. Kaya sa huli ay bugbog sarado na tuloy ang kanyang pagmumukha. Sa sobrang galit ni Rokon sa sarili niya ay iniwan na niya muna si Alice nang mag-isa niya lang sa kanilang silid para maglakad-lakad daw muna siya. Mabuti na lang ay kinausap siya ni Lee Gunyang, pinaalala niya kay Rokon na hindi ang kanyang lakas ang hinahanap nila, kundi ang kanyang katangian ang naging dahilan kung bakit nila siya itinuring na bayani. Kaya nung magtutuos na muli sina Rokon at ang simulation niya kinabukasan ay may mahalagang detalye na napagtanto si Rokon sa sarili niya. Kailangan niya lang kalimutan ang kahit na anong makamundong kaisipan niya. Para makamit ito ay kailangan niyang mag-focus, kailangan niyang dahan-dahan na pabagalin ang tibok ng kanyang puso. Nung nagtagumpay siya sa kanyang realisasyon ay sa wakas, nahanap na niya raw ang tamang paraan para sirain ang simulation niya. Nagkasagupaan na ang totoong espada at simulation na acts. Nagkaroon ng mga kislap dahil sa banggaan ng mga sandata nilang dalawa. Inuppercut ng simulation si Rokon, inindayog ni Rokon ang espada niya pero nadepensahan lang ng simulation na axe, natamaan na naman ang mukha ni Rokon ng sipa ng simulation niya. Kahit na palaging natatamaan ang mukha niya ay patuloy pa rin sa pagsugod si Rokon. Pero ang malakas niyang pag-indayog ng kanyang espada ay madali lang na iniwasan ng simulation na Rokon. Kaya tinatawag ng bastardo ni Rokon ang simulation niya dahil kahit man lang isang atake niya ay tumama naman na sana. Pero syempre ay wala pa ring abilidad na magsalita ang simulation at patuloy lang na nagliliyab ang katawan nito. Ginamit na ng simulation ang skill nitong sword dance. Kaya nagulat si Rokon. Sapagkat napakaraming simulation na Rokon ang umaatake na sa kanya. Ang isa pa sa mga ito ay idinudulas ang mga kuko niya sa sahig at sumugod na nga ang simulation. Nakagawa ng malaking pagsabog ang pagsugod nito kaya napaatras sa malayo si Rokon. Nung dumapo na siya sa sahig ay nakakayamot daw para kay Rokon na nakikitang ginagamit ng simulation ang mga skill niya. Siya ay hinihingal na ngayon at sinabi niyang ayaw niya man aminin pero nakakasigurado siyang malakas ang simulation. Ang nararamdaman niya pa ngayon ay tulad lang nung unang beses na nakipaglaban siya kay Odin. Ito ang sinabi niya sa tinatawag na niya ngayon na bakal na basura. Nakatayo lang naman ang simulation na tinitignan si Rokon. Wala pa ring pagbabago sa ekspresyon nito kahit anuman ang itawag sa kanya. Samantalang sinasabihan lang ni Rokon ang simulation na hindi raw siya ang klase ng tao na tinatakbuhan ng kalaban niya dahil lang sa malakas sila. Napansin niya rin na mas tumatagal siyang nakikipaglaban sa simulation sa tuwing hinahamon niya ito. Ang natatanging problema niya lang ay hindi pa niya nakakayanan na iwasan o labanan ang pangunahing skill ng simulation, ang skill nitong strike, at kung mabibigo muli si Rokon ay halos magiging zero na talaga ang posibilidad na matatalo niya ang simulation. Kaya mas lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak at sinabi sa sarili na hindi na niya kailangan na masyadong isipin pa ang gagawin niya. Nagliyab ang kanyang mata na sinabing kailangan niya lang na mas lumakas, ganun lang kasimple. Hindi lang ang kanyang mga mata kundi pati na rin ang buong katawan ni Rokon ay bigla na lang na nagliyab ng enerhiya. Ito na ang sandaling lumalakas na naman siya dahil lang sa iniisip niyang kailangan niyang lumakas. Napangiti naman si Lee Gunyang na sinabing yun lang naman ang lahat na kailangan na gawin ni Rokon. Sa sandaling nakalimutan niya ang makamundong kaisipan niya ay doon na magiging klaro para kay Rokon na makita ang kanyang mga layunin. Yan daw ang teknik na ginagamit ni Rokon hanggang ngayon na paulit-ulit nang nakikita ni Lee Gunyang dati pa. Patuloy na ngang mas lumalakas ang enerhiya ni Rokon na sinabing kumpiyansa raw siya na haharapin ang kahit na anong takot. Sapagkat ganun lang daw talaga ang mga palaging ginagawa niya. Ipinapahayag na rin nga ng sistema ang panibagong skill ni Rokon na Immortal King's Sword Dance. Dahan-dahan na niyang nilalakaran ang mga espada niya. Para sa iba, ito lamang ay hagdan na gawa sa mga espada. Pero para kay Rokon ay ito ang talaan ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang mga alaala, pagsisikap, at mga tagumpay. Kaya ngayon na habang siya ay umaakyat, dala-dala niya ang lahat ng mga ito papunta sa pinakatuktok ng mundo.
Sa sobrang bigat ng presensya ni Rokon ay nahihirapan ng tumayo ang simulation niya. Sapagkat ngayon na nakatayo lang siya sa kanyang espada ay napakaraming dambuhala na mga espada ang lumulutang na sa kisame ng malawak na silid. Nung itinutok ni Rokon ang espada niya ay sabay naman ang nakapuntirya ang bawat isa sa mga espada sa iisang kalaban lamang. Sinasabihan na ni Rokon ang bakal na basura na tanggapin nito ang lahat ng mga espada niya kung makakayanan man ng simulation. Nang biglang may tumatawag na sa presidente, minadali niya raw na tinawagan si Lee Gunyang dahil nagkaroon ng abnormalidad sa sistema. Kaya nagulat si Lee Gunyang na tinanong kung anong abnormalidad ito. Ang kapangyarihan daw ni Rokon na nalimitahan sa 01 base ay biglaan na lang itong mas lumakas pa ng mas mataas sa limitasyon. Kaya mas lalo lang muli na nagulat si Lee Gunyang na napatanong ng ano. Ngayon ay natataranta na silang lahat na sinasabihan si Rokon na tigilan na niya ang skill niyang yan. Dahil kung gagamitin niya ito ay nakatuon lang naman ang lahat ng atensyon ni Rokon sa simulation. Inihanda na lang ng simulation ang katawan nito para tanggapin ang atake ni Rokon pero nagkaroon na ng napakalaking pagsabog dahil lang sa iisang skill ni Rokon. Ngayon ay nanginginig na ang kamay ni Lee Gunyang at napapamura na siya dahil napalipad na ang lahat. Tinatanong niya silang lahat kung maayos lang ba sila. Mabuti na lang ay mabilis na ginamit ni Alice ang skill niyang Holy Shield na nagprotekta sa kanila. Kaya pinuri ito ni Lee Gunyang at nakakaginhawa rin naman daw kay Alice na naprotektahan niya sila. Pero paano naman daw si Rokon? Tinatanong na niya ang presidente kung ligtas daw ba si Rokon. Kaya tinawag na ni Lee Gunyang silang lahat na pumunta sa kinaroroonan niya. Habang tinitignan nila ang epekto ng skill ni Rokon ay hindi makapaniwala si Mirai na napapatanong na lang siya kung ano ito. Sapagkat ang silid ng pagsasanay na dapat ay hindi kayang sirain ng nuclear bomb ay bigla na lang na nagmistulang gumuho na gusali. Napapasigaw na lang sila kung ligtas ba si Rokon. Nakita naman agad siya ni Alice kaya sinabi niyang tumingin daw sila sa gitna ng lungaw. Mabilis na natuwa si Kai na sinabing may nakakayamot daw na taong bastardo ang maayos lang na nakaupo doon, kurok. Kumakaway lang si Rokon sa kanila na sinabing mabuti naman daw at ligtas silang lahat sapagkat ang akala niya ay napalipad na niya rin sila. Ipinagmamalaki pa niyang siya ang sumira sa bakal na basura kaya bumaba na raw sila sa kinaroroonan niya at tignan ito. Pero nagulat na lang si Rokon nung napansin niyang unti-unti nang naglalaho ang simulation. Sa sobrang galit ni Mirai ay nasira niya ang lollipop na nasa bunganga niya. Ngayon ay sinisigawan na niya si Rokon na tinanong kung ano ang gagawin niya kung napalipad niya talaga ang lahat ng mga nasa gusali dahil lang sa skill na yun. Bakit daw ba na palagi niyang sinisira ang lahat? Habang patuloy na pinapagalitan ni Mirai si Rokon ay nagtatampo naman na ito dahil kung nanalo raw siya ay dapat nila siyang purihin, pero ang ginagawa lang ni Mirai ay pagalitan siya. Natawa lang si Lee Gunyang na sinabing pwede lang naman daw silang gumawa ng panibagong silid ng pagsasanay na tulad nito. Binabati na niya si Rokon sa kanyang pagkapanalo at pinuri pa niya siya na mas malakas na raw siya ng isa pang karagdagang level. At isa pa ay mukhang mas masaya na ngayon si Rokon kaya ngumiti rin si Lee Gunyang na inaprubahan si Rokon. Ngumiti rin si Rokon pero sinabi niya lang na wala ng kabuluhan ang papuri ni Lee Gunyang sa kanya. Tinutulungan na ni Alice si Rokon na tumaas habang sinasabi ni Rokon na pagod na siya. Tinawag na niya si Manyakis na scientist kung wala na ba siyang ibang pagsasanay na gagawin. Ang sabi ni Lee Gunyang ay meron pa naman daw pero hindi na ganito kahirap. Inaabisuhan na rin ang namumulang mga pisngi ni Alice na magpahinga na si Rokon ngayon dahil pagod na siya. Kaya tanong ni Rokon kung magpapahinga ba siya ng isang araw. Dahil sa pag-uusap nilang ito ay nang-aasar naman na ang dalawa na sinabi ni Lee Gunyang na mas lalo pa raw silang napalapit sa isa't isa. Sinang-ayunan naman ito ni Kim Mirai na sinabing marahil ay dahil daw sa mga nakaraang araw na nagkasama sila. Pero gaya nga ng sinabi ni Alice ay kailangan na magpahinga ni Rokon ngayong araw. Dahil simula bukas ay sisimulan na nila ang kanilang planong pagsugpo laban sa Ragnarok. Sumang-ayon lang si Lee Gunyang at dagdag pa niyang hindi naman nila agad-agad na mahahanap ang Ragnarok kaya magpahinga na raw muna si Rokon. Ngayon ay tinatawag na ni Alice si Rokon na pumunta na sila. Reklamo naman ni Kai na nagugutom na raw siya kaya ihanda na nila ang pinakamamahaling karne, kurok. Kaya napilitan na lang si Mirai na umuo sa kahilingan ng maliit na dragon. Napapatanong pa si Rokon na hindi raw ba masyadong mapayapa. Kaya dapat ay magpahinga na muna siya ng kahit isang araw lang.
Gusto niya raw ng isang espesyal na A-grade na karne at isang lindol na kayang-kaya na ialog ang buong gusali ng falcon. Biglang napatanong si Rokon sa kanyang isipan kung ano itong nanlalamig niyang pakiramdam. Sumisigaw na si Lee Gonyang kung ano itong dumadagundong na ito sapagkat ang gusali ng falcon ay hindi naman umaalog kahit na may lindol. Kaya tinanong na niya ang headquarters kung ano ang nangyayari. Nauutal naman ang sinabi ng nasa kabilang linya na nagkaroon daw ng malakas at panlabas na epekto na nakasira sa isang parte ng gusali. At ang dahilan nito ay ang pinaghihinalaan nilang mga miyembro ng Ragnarok. Tinatanong na ni Thor kung ito raw ba ang lugar at hinahanap na niya rin ang mga bastardong damistorbo sa Panginoon nilang si Odin. Hindi naman makapaniwala si Skadi sa desisyon ng kanilang Panginoon na ipadala silang pangalawa at pangatlong ranggo para lang ligpitin ang mga bastardong tulad ng mga ito. Sinasabi na niya lang kay Thor na ito ang utos ng kanilang dakilang Panginoon na si Odin kaya wala na silang magagawa. Huwag daw masyadong masabik si Skadi dahil lang sa matagal na nung huling beses silang nakipaglaban. Sapagkat ang kanilang layunin ay paslangin silang lahat at kunin ang orb. Naririto na nga si Thor, ang pangalawang ranggo ng Ragnarok at ang tinatawag nilang Submaster. Kasama niya rin si Skadi, ang pangatlong ranggo ng Ragnarok at ang tinatawag nilang Priest of Judgment. Patuloy nang ang yumayanig ang buong gusali ng Falcon kaya kinukumpirma na rin ni Lee Gonyang na naririto na ang Ragnarok. Tumatakbo naman na si Rokon sa kanila para tanungin kung ligtas ba silang lahat. Umoo lang si Alice na sinabing hindi pa naman sila nasasaktan. Minamadali naman na sila ni Lee Gonyang dahil kailangan na nilang tignan ang sitwasyon sa labas. Kaya tinatawag na sila ni Kim Mi-rae para sundan siya. Makakalabas daw sila sa gusali kapag dito sila dadaan. Sinabihan na sila ni Lee Gonyang na mahalaga ang bawat segundo kaya kailangan na nilang magmadali. Sumunod naman agad sina Rokon at Alice sa utos ng dalawa. Habang sila ay tumatakbo ay tinanong na ni Rokon si Manyakis na tanda na siguro naman ay mayroon siyang backup na plano sa sitwasyon na tulad nito dyan sa matalino niyang ulo. Natawa lang si Lee Gonyang na sumagot ng siyempre meron naman daw sapagkat siya si Lee Gonyang. Habang siya ay didiretso sa headquarters ay iiwan na niya ang sitwasyon ng labas sa kanilang dalawa. Sumang-ayon lang si Rokon na sinabing naiintindihan niya raw. Pero naaasar na si Rokon na iniisip na hindi niya aakalain na ang Ragnarok mismo ang pupunta sa kanila. Kaya nagtataka na rin siya kung baka naririto na rin si Odin. Sinabi niya kay Alice na maghanda na siya para agad-agad siyang makikipaglaban. Naintindihan naman ni Alice ang iniutos sa kanya ni Rokon. Nang may napansin siya habang sila ay tumatakbo, isinigaw niya sa kanila na mayroon ng 200 daanan sa harapan nila. Itinuro na ni Lee Gonyang kung saan dadaan ang dalawa at dagdag niya rin na susuportahan niya sila sa pamamagitan ni Mi-rae kaya mag-ingat sila. Nung isinigaw ni Lee Gonyang na may tiwala sila sa kanilang dalawa ay sarkastiko pa si Rokon na sinabing hindi naman nakaka-pressure ang huling sinabi ni Manyakis na scientist. Nakalabas naman na sina Rokon at Alice sa gusali pero agad silang napahinto at tinatanong na ni Rokon kung ano itong nangyayari. Nanlalaki ang kanyang mata at may tumutulo ng mga pawis sa kanyang mukha, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nasasaksihan nila ngayon kung saan tuluyan ang gumuho ang buong syudad. Nagagalit na si Rokon na sinabing inuulit lang muli ng mga bastardo ang estratehiya na ginawa nila sa araw na yon. Ang araw na tinutukoy niya ay nung may bumukas na fissure sa gitna ng syudad at maraming mga tao ang napaslang. Sumisigaw na si Alice na tinawag si Rokon dahil may mga lumilipad daw sa direksyon na yon. May mga talim na gawa sa yelo ang nakapuntirya na nga sa kanila. Habang nagagalit na tinitignan ni Rokon ang mga ito ay pumikit lang siya at sa isang sandali lang ay nahiwa na agad ng espada niya ang mga atake ng kalaban. Bilang epekto ng paggamit ni Rokon ng espada niya ay nagliliyab na ngayon ang kanyang mata. Pero ang buong paligid ay unti-unti nang lumalamig kaya inaabisuhan na ni Rokon si Alice na huwag siyang magpakampante. Sapagkat ngayon ay malalakas na mga kalaban ang kanilang haharapin. Ngumisi lang naman si Skadi na pinuri si Rokon dahil madali niya lang na nadepensahan ang atake nito. Base sa memorya ni Rokon ay medyo malalakas daw sila. Ang nagliliwanag na mga individual na mga pangalawa at pangatlong pinuno ng Ragnarok, sina Thor at Skadi. Nagtataka naman na si Skadi kung papaanong kilala na ni Rokon kung sino sila. Sumang-ayon din si Thor sa sinabi ng kasamahan niya sapagkat mistulang nagkita na raw sila ni Rokon dati.
Sinasabi ni Skadi na may kakaiba raw sa mga taong binabalaan sa kanila ng kanilang Panginoon na si Odin. Pero ngumingisi lang siya na sinabing hindi niya alam kung matutugunan ba ni Rokan ang kanyang mga inaasahan. Sinabihan lang naman sila ni Rokan na kung makikipaglaban man sila ay bumaba na sila ngayon para makipaglaban. Sapagkat mainipin daw siyang tao at tinawag pa niya sila na mga bastardo. Hindi naman makapaniwala si Thor sa mayabang na asta ni Rokan kahit na hindi niya alam kung sino ang mga nasa harapan niya. Natatawa lang si Skadi na hindi rin makapaniwala sapagkat minumura na ang submaster nila. Kaya sinabi niya kay Rokan na gusto niya raw ang katapangan ng lalaking ito. Pero kailangan niyang pagbayaran ang ipinapakita niya sa kanila na katapangan. Mas lalo nang ang tumataas sina Skadi at Thor kaya nagtataka na lang si Rokan kung bakit nila ginagawa yon. Habang sila ay pataas ng pataas ay mas nauna nang tumigil si Thor samantalang sinasabi lang ni Skadi na maganda na raw sa kinaroroonan niya sapagkat nakikita na niya rin dito ng maayos ang kalangitan. Sinasabi na niyang magsasama na siya ng entablado para ligpitin ang mga basurang ito, habang may lumalabas na snowflake sa palad ng kanyang kamay. Nung binitawan na niya ang snowflake ay sinabi pa niyang en grande ang gagawin niyang entablado. Inaabangan naman na nina Rokan at Alice kung ano ang mangyayari. Pati ang mga sibilyan ay tinitignan na nila ang nagliliwanag na yon. At sa kalagitnaan nga ng syudad, ang lahat ng mga naroroon ay inaabangan na kung ano ang mangyayari sa nagliliwanag na snowflake. Nang biglang yumanig ang lahat ng mga gusali sa syudad. Sa kalagitnaan nito ay may mistulang gusali ang unti-unti nang lumalabas na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kaya ang lahat ng mga malapit na sibilyan ay nagsitakbuhan na sila para hindi matamaan ng mga lumilipad na bato. May nagkalat na nga ng mga piraso ng gusali ang papalipad sa kinaroroonan nila Rokan kaya sinasabihan na sila ni Alice na pumunta sila sa likuran niya. Sa sandaling tumama na ang mga piraso ng gusali ay agad na ginamit ni Alice ang skill niyang Holy Shell para protektahan ang mga nasa malapit sa kanya. Dahil doon ay walang nasaktan sa mga sibilyan na nasa loob ng Holy Shell. Nagpapasalamat na si Rokan kay Alice sapagkat nakaligtas sila dahil sa kanya. Ang tugon ni Alice ay wala lang naman daw ang ginawa niya. Masyado niya raw minadali ang paggamit ng skill niya kaya hindi niya napigilan ang lahat ng mga piraso. Tinatanong na rin ni Alice kung ligtas ba ang ibang mga sibilyan. Sinabi lang ni Rokan na hindi niya raw makita dahil sa usok na bumabalot sa paligid. Nang bigla siyang napahinto sa kanyang nakikita, sumisigaw na si Rokan na tinanong kung ano ito. Sapagkat may napakalaking gusali na nga ang nasa harapan nila. Nakatanim sa gitna ng syudad at umaabot pa sa kalangitan ang mistulang tore na gusali. Ipinapahayag na ng sistema na ito ang Asgard o tinatawag din na Ice Fortress. Napalitan pa ng ibang klaseng pagkabigla ang mukha nilang dalawa nung itinuro ni Alice kung nasaan ang ibang mga sibilyan. Kung saan nagkalat na ang mga bangkay ng mga sibilyan na hindi na isama sa loob ng skill ni Alice. May duguan pa nga na sibilyan ang pilit nitong inaabot ang nanginginig niyang kamay at nakikiusap na siyang iligtas nila siya. Parang pinagbagsakan na nga ng langit at lupa si Rokan base pa lang sa mukha niya. Ang mga alaala niya kung saan nakikita niya ang mga ngiti ng mga iniligtas niya ay tuluyan ang nabasag na parang salamin, sapagkat para kay Rokan ay hindi niya kayang protektahan ang kahit sino man.